ang pagkilala sa ating pagkatao kay Kristo. Sa 1 chapter 1 verse 21, tinanong si Juan Bautista, "Ikaw ba si Elias o ang propeta?" At ang kanyang sagot, "Hindi ako." Si Juan ay may malinaw na pagkaunawa sa kanyang sarili at layunin. Hindi siya nahulog sa mga inaasahan ng ibang tao, kundi nakatuon sa kanyang misyon, ang maghanda ng daan para kay Jesus. Kapag tayo ay may tamang pagkilala sa ating sarili, malaya tayo mula sa takot at pag-alala sa opinyon ng iba. Katulad ni Juan, tayo ay tinawag hindi upang sumunod sa mga kahilingan ng mundo, kundi upang maglingkod sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Tingnan natin sa Nehemiah chapter 2 verse 20. Nang tinanong si Nehemiah ng mga kalaban tungkol sa kanyang plano na muling itayo ang pader ng Jerusalem, tumugon siya, "Ang Diyos ng langit ang magbibigay sa amin ng tagumpay." Hindi siya nagpatinag sa mga panlilibak at panghihina, kundi nanatili siyang tapat sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Gaya ni Nehemiah, kapag tayo ay may tiwala sa ating pagkatao kay Kristo, magagawa nating tapusin ang mga layunin ng Diyos para sa atin, kahit na may mga pagsubok. Tayo ba ay namumuhay ayon sa pagkatao na binigay sa atin ni Kristo, o sinusubok natin na makibagay sa mga inaasahan ng mundo? Ang ating tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa ating mga titulo o opinyon ng iba, kundi sa ating relasyon kay Kristo. Kung ating makikilala ang ating pagkatao sa Kanya, magiging malaya tayo mula sa pangangailangan ng pag-aproba mula sa iba. Panginoon, salamat po sa pagpapakilala sa aming tunay na pagkatao kay Kristo. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may kalayaan at tapang, hindi ayon sa mga inaasahan ng mundo, kundi ayon sa iyong layunin. Hayaan mong patuloy kaming magtiwala sa iyong plano at maglingkod sa iyo ng tapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.